Okay na po? Nagka-counting na po siya? Counting na siya? Okay. Happy Sabbath mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa mga oras na ito na tayo po ay binigyan niya ng buhay, ng kalakasan, ng pagkakataon na tayo po ay makapagpuri sa Kanya pong harapan. Ang inyong lingkod ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito for a purpose. Dahil sabi ng ating Panginoon, ang bawat bagay, all things work together for good. Tama? To them that love God and keep His commandments. So, I know na ang bawat isa po sa atin ay iniibig ang Panginoon. Pero ang ating pag-aaralan sa ngayon ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay lang po ba yan? Iniibig natin ang Panginoon. Pero mas mainam na maunawaan po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil yung pag-ibig natin sa Panginoon, alam natin yon. But ang question is, alam ba natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin? So ito po ay hindi po ito isang sermon na ginawa. Ito po ay isang message na binibigyan ng Panginoon sa oras na ito sa atin. Para ang bawat isa po sa atin ay matuto at mabuo po natin yung relasyon natin sa Panginoon. So, sa ating pag-aaral, ito po ay isang Bible study. Inaasahan po na meron kayong mga Bible on hand, notes and paper, pencils or ballpen. Kayo po ay mag-take note at ating panalangin na mabuti ang bawat salita na ating papakinggan sapagkat sinasabi ng Panginoon sa atin ang kanyang salita ay gaya ng tabak na matalas na meron 2 talim. At ang kanyang salita ay isang espiritu. Ito po ay buhay. Ito ay magbibigay ng buhay sa atin. Iniimbitahan ko po kayo na bago po tayo magsimula, tayo po manalangin. Okay lang po ba? Tayo po lumuhod sa panalangin. Amang banal, nandiyan po kayo sa karyan ng mga langit. Sa oras po na ito, amin po kayong pinupuri sapagkat kayo po ay mabuti. Iniimbitahan po namin ang inyong presensya ng mga banal na anghel at ang amin pong mga puso ay tumaas sa pagsamba sa inyo. Buksan po ang aming pong mga pakinig, ang aming pong mga kaisipan, pangunawa sa inyong mga banal na salita. Ang inyong pong espiritu ay malugod na ibuhos po sa amin upang kami po ay maturuan at magabayan at magkaroon po kami ng tunay na pagkakilala sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-ibig at pagpapakita sa amin ng inyong pagmamahal. Ito po ang aming dalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang atin pong pag-aaral mga kapatid ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay very common sa lahat ng mga sekta sa Kristyanismo, ang pag-ibig ng Diyos. Pero tayo bilang Seventh-day Adventist, tayo bilang Reformers, ano po ba yung pag-ibig ng Diyos sa atin pong pagkaunawa? Now, samahan po ninyo ako sa ating pong unang talata. Sabi sa aklat ng Mateo 24:14, sabi dito, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon ay darating ang wakas. Merong ebanghelyo, naunawaan po natin yon na kinakailangan ipangaral sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon, ay darating ang wakas. Naunawaan po natin yon, na ang ebanghelyong yon, walang iba, kundi ang pabalita ng 3 anghel. Tama po ba? The 3 angels' messages na nakasulat sa Revelation 14, verse 6 to verse number 12. Sa verse number 12, andun po yung highlight, sabi doon, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Silang mga tumutupad sa utos ng Diyos at mayroong patutuo ni Jesus. So, yung mensahe ng ating Panginoon na pinagkaloob sa atin ng Ebanghelyo, meron po itong fruit, meron po itong bunga. Ang bunga nito, tayo po ay maging banal. So, ang mensahe na binibigay ng Diyos sa atin ay nagbubunga ng kabanalan. Kung ang mensahe na atin po napapakinggan ay nagtutulak sa atin na maging banal, yung pong ating kabanalan, hindi po ito kabanalan ng mga Pariseo. Ang sabi doon sa Apokalipsis 14:12, kaninong kabanalan ito?
Sabi dito, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, silang tumutupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Sino po yung modelo ng kanilang kabanalan? Ang ating Panginoong si Jesus. So, ang modelo ng ating kabanalan ay hindi kabanalan ni brother, o ni sister, or ni elder, or ni pastor, or etc., kundi kabanalan ng ating Panginoong si Jesus. Whatever na ating pinapag-aralan, sa banal na kasulatan na nagli-lead po sa atin na tayo po ay maging banal, yan po ay nasa loob ng mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Whatever na mensahe sa banal na kasulatan na nagagabay sa atin upang hindi maging banal, yan po ay maglalayo sa atin sa ating Panginoon. Tama po ba? Okay. Speaking of kabanalan ng ating Panginoong si Jesus, kanino po ba kopya yung kanyang kabanalan? Sa Ama. Alam niyo po ba, may mga nagtuturo na ang kabanalan ng anak at kabanalan ng Ama ay magkaiba. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Tama po ba? Ang kanyang binabanggit na iisa ay hindi yung kanilang pagiging isang katawan, kundi yung kanila pong karakter, yung kanilang kabanalan, yung kanilang layunin na ang tao ay iligtas. Sila po ay iisa. So speaking of kabanalan ng Ama, ganoon din po ba ang kabanalan ng anak? Tama po. Alam niyo po ba, ang tawag sa kabanalan na yon ay kaluwalhatian. Ang tawag sa kabanalan na yon ay kaluwalhatian. Ito po ang karakter ng ating Panginoong si Jesus. Tama po ba? Alam niyo po sa aklat ng Christ Object Lesson 69, ano nga po sabi doon? Kapag ang karakter ng ating Panginoong si Jesus ay sakdal na kopya ng kanyang iglesia, ano po mangyayari? Siya po ay darating na upang kuhain sila. So ano po ang hinihintay ng ating Panginoong si Jesus? Christ is waiting with longing desire. Talagang nagnanasa po siya. Minimiti po talaga niya na makita sa atin yung kanyang karakter. Speaking of karakter ng ating Panginoon, nung siya ay nabubuhay pa bilang tao dito sa lupa upang mapakita ng halimbawa sa atin, ang sabi niya kay Felipe, Felipe, kilala mo ba ang Ama? Anong sabi ni Felipe? Ipakilala mo sa amin ang Ama. Ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na yun para sa amin. Anong sabi ng Panginoon? Felipe, kaya tagal mo na akong kasama at hindi mo nakita ang Ama? Sinasabi ko sa iyo, ang sino man nga nakakita sa akin, ay nakakita sa Ama. Sapagkat ang anak, sabi ng aklat ng Hebreo, ang express image ng Father. Tama po ba? So ating basahin po yung mga talata na yon. Ang talata ay nakasulat sa aklat ng Juan. Ang ating pong title ay ang pag-ibig ng Diyos. Okay po? Hindi tayo mawala doon. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao. So para ating maunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa tao, gusto kong magbasa ng mga ilang talata upang igabay yung ating pong isipan sa ating pong Diyos na lumikha sa atin. Okay po? Sabi sa aklat ng Juan 14, sabi niya sa aklat ng talatang 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nakakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. So ulitin ko po, kaninong kabanalan ang standard ng mga nangangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian? Kabanalan ni Kristo. Tama po ba? Ang sabi ni Kristo, kung ako'y nakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. So ang ating pagkakilala sa Ama ay nakadepende kung ating kilala ang anak. Ano ang pangalan niyo, kuya? Po? Terry. Okay. Kuya Terry, ang sabi ng Biblia, kung ating makilala ang anak, ating nakilala ang Ama. Tama po ba? Alam niyo po may kasabihan tayo, like father, like son. Tama? Like father, like son. So kadalasan nakokopya ng mga anak yung disposition, tama? Yung
ano tawag doon, yung kanyang, ano ng tatay, ang tawag doon? Gesture, tama? Yung kanyang expression, nagagaya po yun. Ganun po ang ating Ama sa langit. Ang anak ay kanyang pinadala sa lupa for one reason, upang ipakilala ang Ama. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat tayo sa ating kasalanan, nagbago yung ating pagkakilala sa Diyos. Last time na pumunta po ako dito, I believe month of January, nung aking dinala si Ate Sara. And then ngayon 11th month na. So for the space of 10 months, hindi kami nagkita ni Ate Sara. Kailan po ba huling nakita ng tao ang Diyos? Huwag natin sabihin yung Ama, sapagkat wala nakita sa Ama, kailan naman. Kailan po ba huling nakita ng mga tao si Jesus? Diba? Namatay ang ating Panginoon around 33 AD. AD. Oh. No. 33 years old siya, namatay siya 31 AD. Okay po. So 31 AD, sino po ba nabubuhay dito beginning 31 AD? Wala na, tama po ba? So, sinong pwede makapagpakilala sa buong sanlibutan tungkol sa Kristo? Lahat tayo ay hindi natin nakita ang Kristo ng mukhaan. Tama po ba? Pinapakilala sa atin ng kasulatan. Ganun po ang mga tao. Simula nung ginawa ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa si Adan, na nilikha sa kanyang larawan, sa kanyang likeness, sa kanyang pong character, at nang magkasala, beginning ng pagkakasala ng tao, wala na pong tao nakaharap sa Diyos. At sa loob ng 4,000 taon, Mr. May, alam niya yan, di ba? 4,000 taon, nang dumating ang anak, nakalimutan ng tao ang larawan ng Diyos. Wala na makapagsabi kung sino ang Diyos. Ang anak, sabi ng anak, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sige nga, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. Ano sabi ni Jesus? Malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo sa akin, ipakita mo sa akin ang Ama? So hindi ko sinasabi, again, na sila po ay iisa in body. Tama po? Of course, sila po ay magkaiba. Ang Ama ay nasa langit, ang anak ay nasa lupa. So sila po ay magkaiba. So ang aking minimin po dito ay ang karakter. Bakit napakahalagang maunawaan natin ito, mga minamahal na kapatid? Dahil ang requirement ng Panginoon sa atin ay makopya natin yung kanyang karakter. So sino po ba sa atin dito ang nakita sa anak? So paano ko makukopya ang anak kung hindi ko siya nakita? Tama po. Pero ang tanong ay, paano ko binabasa ang kasulatan? Sino sa kasulatan ang magpapakilala sa akin? Sino sa kasulatan ang magpapakilala sa akin? O ano sa kasulatan ang magpapakilala sa akin? Alam niyo po ba, meron lamang isang bagay sa kautusan ang magpapakilala sa atin. Ang banal na Espiritu ay magpapaalaala sa atin. Pero mayroon lamang isang bagay sa kasulatan na magpapakilala sa atin tungkol sa anak. Wala nang iba. Alam niyo po ba kung ano yun? Alam niyo po, hindi yun sa Apostol Mateo. Hindi yun sa Apostolos Marcos. Hindi yun si Juan. Hindi rin si Lucas. Hindi rin si Pablo. Alam niyo po kung bakit? Kasi silang lahat ay hindi karapat-dapat na magpakilala sa anak. Balikan ko muna po yung counting sequence. Ating puntahan yung Ama. Sino po ba ang nakakilala lamang sa Ama? Basahin po natin sa aklat ng Juan. Sino lang po ba ang nakakilala sa Ama? Ang sabi ng Biblia, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban kanino po? Maliban kay Kristo. Sabi sa aklat ng Juan, John chapter 1 and verse 18, sabi diyan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sino po nagpakilala sa atin?
walang sino mang nakakita, walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos. Nakita ba ni Moses ang Diyos? Hindi. Nakita ba ni Daniel ang Diyos? Hindi. Nakita ba ni David ang Diyos, ang Ama? Hindi. Sabi ng Biblia, walang sino mang tao ang nakakita kailanman sa Diyos. Sino lang po? Ang anak ang nagpakilala sa Kanya. Bakit merong kakayanan magpakilala ang anak sa Kanya? Sapagkat nakita ng anak ang Ama. Tama po ba? Kung wala si Ate Sara dito, sino pong magpapakilala sa akin sa inyo? Tama po ba? Maliban lang pupunta ako kay nanay. Pero sabi ni nanay, familiar ito sa akin. Sa Ate Sara ganoon, familiar ito sa akin, pero hindi ko nalimutan sa Ate Sara. So kung wala si Ate Sara dito, sino magpapakilala sa akin sa inyo? Wala ho, di ba? Tama po ba? So, ang Ama ay walang sino mang tao nakakita sa Kanya. Alam niyo po ba, isang reason kung bakit, pinaka-main reason kung bakit pinadala ng Ama ang anak dito, kasi walang taong pwedeng magpakilala sa Kanya. Hindi pwede si Samson, si Solomon, si David, si Daniel. Yes, sila ay mga banal na tao. Sila ay mga kinasihan ng Diyos, pero walang sinumang sa kanila ang pwedeng magpakilala sa Ama. Bakit po? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Isipin niyo po ito mga kapatid. Si Samson, pinakilala niya ang kalakasan ng Diyos, pero hindi ang kanyang karakter. Tama po ba? Si Solomon, pinakilala niya ang katalinuhan ng Diyos, pero nahulog siya sa babae. Si David, pinakilala niya ang paghahari ng katuwiran, pero nagkasala siya kay Bathsheba. So kaya na lang ipakilala ang Diyos in one side but not in all sides. Ang anak ay kaya niyang ipakilala ang Ama sa lahat ng anggulo ng buhay. Tama po ba? Siya lang ang merong karapatan. Alam niyo kung bakit? Dahil sabi ng aklat ng Hebreo, sapagkat ang anak, sabi doon, is the express image of the Father. Ano po siya? Sabi dito sa aklat ng Hebreo 1, talatang 3, palibhasa, siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ano po si Kristo? Tunay na sinag. Tunay na larawan ng kanyang kaluwalhatian. Yun po ang anak. Kaya meron siyang karapatang magpakilala sa Ama sapagkat siya ay nakita at nakita niya ang Ama. Ano pong nangyari? Suminag sa Kanya. Tama po ba? Alam niyo po ang tawag ng sinag na yon? Glory. Yung glory ng Father at yung glory ng Son ay iisa lang. Alam niyo po ba yon? Sabi sa aklat ng Juan, ito yung panalangin ng ating Panginoong si Jesus sa John 17. Sabi po dito, verse 5, at ngayon, Ama, nasundan po ba ninyo ako? Nakasunod po ba kayo? At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo ring kaluwalhatian na aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Anong sabi niya? Luwalhatiin mo ako ng iyong kaluwalhatian na gaya bago itatag ng sanlibutan, nasa akin din yon. So pareha sila ng kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay karakter. Tama po ba? Tama po ba? Ngayon, atin pong iwanan yung Ama. Sino po ang pwede lang magpakilala sa Ama? Ang anak. Now, ang anak ay nabuhay 2,000 taon na nakakaraan simula sa atin sa ngayon. 2,000 years na, 31 nang siya ay namatay. Tama po ba? 2,000 taon na nakalilipas mula nang siya ay mamatay at mabuhay para sa atin. So, ang question mga kapatid ay, sino na lang sa atin, dahil siya ay 2,000 taon na, sino sa atin ang pwedeng magpakilala sa anak? Meron bang, si Matthew, si Mark, si Luke, si John, si Paul, si Philip, si Tadeos, diba? Yung mga apostol, nakita nila. Si Maria, diba? Diba, Tatay Terry? Nakita nila. But ang question is, buhay pa ba sila ngayon?
So, sino ngayon sa atin ang pwedeng magpakilala sa anak? Dahil ang requirement, anak, Panginoon, napakahirap naman ang requirement mo. Sabi mo, gusto mong makita sa amin yung iyong karakter, pero paano ka namin makikita? Wala ka naman dito, paano ka namin kukopyahin? Meron lamang nag-iisa sa banal na kasulatan para ipakilala sa atin kung sino ang anak. Na kahit wala na yung mga alagad, kahit wala na yung anak, pwede pa rin natin makilala ang anak. At kapag atin nakilala ang anak, sino makilala natin? Ang ama. Tama po ba? At kung atin makilala ang anak, makilala natin ang ama, ito po yung mangyayari. Kapag ating minasdan ang anak, namasdan natin ang ama, at kapag tayo nagmamasid sa kanila, sabi doon, by beholding, we become change. Magbabago tayo. At kapag tayo nabago, dahil nakatingin tayo sa anak, at nakatingin tayo sa ama, pagtingin sa atin ng ama, ano makita niya sa atin? Ang anak. Tama po ba? Christ is waiting with longing desire to see the manifestation of His character in His church. Then He will come to claim them as His own. So ano po yung bagay sa kasulatan, mga minamahal kapatid, na magpapakilala sa atin sa anak? Ano po ba yun? Meron lamang pong isa. Okay, samahan po ninyo ako doon. Ano yung karakter ng Father? Sabi sa Matthew chapter 5 and verse 48, sabi doon, be ye therefore what? Perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So ang Father po ba ay perfect? Ang Son po ba ay perfect? So ano lamang ang pwedeng magpakilala sa atin sa anak? Again, ulitin ko, ang Father po ba ay perfect? Ang Son po ba ay perfect? Saan nyo mabasa sa Bible na ang Son ay perfect? Ang sabi ng Bible, si Jesus without sin. Ano po? So kung siya ay without sin, ano po siya? Siya ay perfect. Basahin po natin. Saan sa Biblia nakasulat na ang ating Panginoon ay walang kasalanan? Tinignan siya ng kanyang mga alagad, sabi ng kanyang mga alagad, perfect. Hinarap siya kay Pilato, sabi ni Pilato, perfect. Hinarap sa mga tao, sabi ng mga tao, perfect, no sin. Pero siya ay kinondemned to death. Siya ay pinatay, yet without sin. Ito po sa aklat ng Pedro. Sa aklat ng Pedro, sa talatang 22. Sabi dito, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ano po ang kalagayan ni Kristo? Hindi nagkasala. Tama po ba? O ito si Pedro. Siyempre, ano yan? Kung sa samahan. Eh di si Pedro, siyempre, kakampiyan sa Panginoon. So, ating tanongin si Pilato. Sa aklat ng Juan, anong sabi ni Pilato nang humarap sa kanya si Kristo? Ano po sabi ni Pilato? John chapter 19. Ito po ay si Pilato. Sabi sa talatang 5, lumabas nga si Jesus. Okay. Talatang 4. At si Pilato ay lumabas na muli at sa kanila sinabi, narito, siya'y inilabas ko sa inyo upang inyo matalastas na wala akong nasumpungang anumang kasalanan sa kanya. Sabi ng kakampi, walang kasalanan. Sabi ni Pilato, walang kasalanan. So ang ating Panginoon ay walang kasalanan. Perfect. Just. Wala siyang kasalanan. Tama kapatid? Now, ang pwede lamang magpakilala sa Ama na perfect ay si Christ na perfect. Tama po ba? Nasundan niyo po ako? Ang pwede lamang magpakilala sa Father na perfect ay si Christ na perfect. Tama po ba? Tama po ba? So, sino lamang, ano lamang sa Biblia ang pwedeng magpakilala sa anak?
one that is perfect. Si Mateo po ba ay perfect? Si Marcos po ba ay perfect? Si Lucas po ba ay perfect? Si John po ba ay perfect? So, gusto ko maglagay ng gap. Ang Father ay perfect. Tama po ba? Ang Son ay perfect. Tama po ba? Itong pangatlo, gap yan. Punta tayo sa last. Sa last. Ating iwanan muna yung tatlo. Punta tayo sa last. Sa last part, ito yung mga, let us say, the 144,000. Yung 144,000, ano ang definition o description ng Bible sa kanila? They are perfect. Yes. Basahin niyo at mga kapatid, sa aklat po ng Apokalipsis. Apokalipsis, kapitulo 14. Ito ang sabi. Tungkol sa 144,000 sa talatang 1, ang sabi dito, sa talatang 4, okay, talatang 5, at sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Anong sabi diyan? For they are without fault before the throne of God. Sa harapan ng luklukan ng Ama, sa harapan ng kahatulan ng Diyos, nasumpungan ang 144,000, ano po sila? Perfect. Tama po ba? So ulitin ko po yung 4 na line. Number 1, the Father is, the Son is, pangatlong line, blank, ating i-fill yung blank. Okay, mamaya. Then last line, pang-4, the 144,000 is, so ano po yung line na nag-shift from Christ to 144,000 na nag-lead sa kanila para maging perfect? Ano po yung, now, fill in the blank. Ano po yung blank na yon na nag-lead sa mga tao, sa 144,000, from the Father's perfection to Christ's perfection, to Christ's perfection, through Christ's perfection, nag-lead sa 144,000 ng perfection. Now, fill in the blanks, mga minamahal na kapatid. What is that? Praise the Lord. It's the law. Alam niyo po ba na isa lang ang perfect sa Bible? Sabi ng Psalms chapter 19, inaawit natin yon, the law of the Lord is what? Perfect. What? Converting the soul. So ito yung gap, ito yung blank na na-miss ng mga tao. That's why hindi sila pwede maging perfect. Pero kapag atin nilagay yung law doon sa position na yon, then we will become perfect. Not because of our own works, but because of the character of Christ. Alam niyo po ba na ang law ay transcript ng kanyang karakter? Tama po ba? So, imagine mga minamahal na kapatid, beginning 1st century, 2nd century, 3rd century, ngayon po tayo po ay nasa ending na ng 6,000 years. Pero yung law ay nanatili from the foundation of the world. Doon naka-base ang perfection ng Father. Doon naka-base ang perfection ng Son. Doon naka-base ang perfection ng 144,000. It is in the law. The law cannot save us, pero ang law ay requirement na nilagay ng Panginoon sa atin in order for us to be perfect. Si Christ ang nag-o-offer ng perfection. Ang law ang ating salamin. Sinasabi ng law sa atin who we are. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Now, atin puntahan ang law in connection sa perfection. Aling law yung perfect? Because meron pong 5 kinds of law. Let me give you the 5 kinds of law. Number 1 is the nature's law. Tama ba? The nature's law, ito yung law ng nature, yung wind, yung sunlight, ba? Yung land, yung mga elements ng nature ay sumusunod sa law. Tama po ba? Yung araw umiikot, yung buwan umiikot. Tama po ba? Yan yung nature's law. They follow the nature's law. Kasama sa nature's law, we are created male and female. Walang tomboy, bakla. Walang transgender. So we must follow the law. We are male and female. The XX chromosome and the XY
chromosomes. Tama po ba? Then second law is the civil law. Yung civil law, okay, let me ask you, yun bang nature's law ay perfect pa din? Yung bang nature's law ay perfect pa din hanggang ngayon? Hindi na. Natawag nilang climate change, global warming, anytime nagbabagyo, anytime nagmilindol. So hindi na perfect yung nature's law because nung kinreate ng Diyos yung nature's law, it was perfect. Walang bagyo. Walang lindol. Tama po ba? Dumating ang lahat ng yan, the consequence of sin. Tama po ba? So yung nature's law ay hindi perfect. So hindi ito yung law na yon because the law of the Lord is perfect. How about the civil law? Ang civil law ay ang government law. Yan yung reason kung bakit meron tayong mga batas at mga taxes, mga protocols and mga ordinance na ginagawa dito sa sanlibutan. But the question is, mga minamahal, is the civil law perfect? No. So hindi ito yung binabanggit na law na perfect. Pero sabi doon, the law of the Lord is perfect. So merong 5 types of law. The nature's law and the civil law. Thirdly, mga minamahal, is the ceremonial law. The temple's law. Yung law sa temple, question mga kapatid, yung bang ceremonial ay perfect? Yung bang ceremonial ay perfect, mga minamahal? No! But why no? Because yung ceremonial law, sabi ni Apostle Paul, ito ay shadow lamang of good things to come. Hindi ito nagpapakita ng totoong larawan. Ito ay shadow lamang and the fulfillment is Christ. So perfect ba yung shadow? No, the shadow is not perfect. Kung ako ay merong anino, pwede niya ipakita sa akin yung anino, kulay gray. Pero hindi kayang pakita ng anino, yung kulay blue. Tama po ba? Kapag meron liwanag at ginanong ko yung aking kamay, nakita niyo ba anino ko sa likod? Anong kulay ng damit ko sa anino? Same ng kulay ng kamay ko, tama? So hindi niya kayang ipakita yung real picture, therefore hindi siya perfect. Kung yun ay perfect, yung ceremonial ay perfect, sana wala na nagkakasala because every year, bumabalik sila sa pag-o-offer sa Day of Atonement because yung sin ay balik-balik lang. Tama po ba? Walang ginagawang perfect ang ceremonial law. Pag nagkasala ka, maghahain ka, papatayin, iaalay. Pag nagkasala ka, so hanggang kailan titigil yung kasalanan? Hanggang kamatayan, tama? So walang ginagawang perfect ang law. Ang ceremonial law is not perfect. It is perfect in the sense to see the heavenly sanctuary. But for us to be made perfect, hindi nakakatulong ang ceremonial law. Tama po ba mga kapatid? Atin po ba ngayon ginagawa ang ceremonial law? So bakit hindi na? Because hindi yun perfect. So ang nature's law ay hindi na perfect. Ang civil law ay hindi na perfect. Ang ceremonial law ay hindi na perfect. How about the physical law? Meron bang physical law? It's our body. Tama mga kapatid? Meron tayong physical law. That's why nagpa-follow tayo sa physical law, sa 8 laws of health. Ano nga po yung 8 laws of health, Sister May? The new start, the God's plan. What is new start? Nutrition, exercise, water, sunlight, air, rest, start. And what? And trust in God. So, question mga minamahal, yung bang new start, yung bang physical law ng tao ngayon ay perfect pa din? No. Why no? Why not? Dahil nagkakasakit tayo. Let me tell you mga minamahal, kahit gaano tayo kaingat sa atin pong katawan, mamamatay pa rin tayo. Why? For all have sinned and come short to the glory of God. Wala na pong nakaabot doon. Ang atin lamang ginagawa ngayon is, by faith, we give glory to God of whatsoever we do, we eat or drink. We give glory to God. But in the case of perfection, wala maka-perfect sa atin noon, not until na mabago tayo according sa image ng ating Panginoon. So ang main point ko mga kapatid ay, ang physical law ay wala naka-perfect sa atin noon. Meron po ba? Alam niyo po, galing kami sa seminar, even yung doktor doon nagkasakit. Alam niyo, sabi niya, because na-abuse niya yung kanyang body. Nagpupuyat sila. Ang pagpupuyat po ba ay paglabag sa 8 laws of health? Sino po ang hindi nagpupuyat dito? Yung si mga minamahal,
So, ano lang po yung kulang? The nature's law, the civil law, the ceremonial law, the physical law. Ano po yung number 5? Ano po yung number 5 na law? Ano yung hindi ko nabanggit? Now, fill in the blank. It's the moral law. What, mga kapatid? So, what consists moral law? Ma'am, sisters, brothers, what consists moral law? It's the 10 Commandments. Question, mga kapatid, is the 10 Commandments perfect? Yes, it is perfect until now. And sabi sa Matthew chapter 5, verse 20, verse 17, think not that I am come to destroy the law and the prophets. I am come not to destroy, but to fulfill. For I say unto you, one jot or one tittle shall in no wise cast from the law until heaven and earth pass away. One jot or one tittle shall in no wise pass from the law until all be fulfilled. Meron pa ba tayong langit? Meron pa ba lupa? Meron ba nabawas sa law? Is the law perfect? Is the 10 Commandments perfect, mga minamahal na kapatid? Yes, it is perfect. Samahan niyo po ako sa Psalms chapter 19. Psalms chapter 19, mga minamahal na kapatid. Psalms chapter 19 and verse number 7. Sabi doon, the law of the Lord is what? Perfect. It does what? It converting the soul. The law of the Lord is perfect, converting the soul. So, ito po yung secret ingredient ng Panginoon to convert the sinner into saint. Tama po ba? Here is the patient of the what? So, bago sila nagkaroon ng patient, ano po sila? Sinners. Tayo po ba ay sinners? For all have sinned and come short to the glory of God. Then binigay ng Panginoon sa atin yung gospel, yung 3 angels' messages. And nung binigay ng Panginoon sa atin yung gospel, then what, mga minamahal? Because of the law, sa gospel ng Panginoon, sa kanyang goodness sa atin, then what? It convert the soul from sin to sinners. From what, mga kapatid? From sin, from sinners to saint. Tama po ba? From sinners to saint. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the what? The commandments of God and have the faith of Jesus Christ. You see, mga kapatid? Yung law ang secret ingredients upang tayo maging saint. At yung law, mga minamahal, is according sa faith of Jesus. Now, ating puntahan yung third gear, mga kapatid. Third gear. Sino po sa inyo nakapagkabisa ng 10 Commandments? Sino po sa inyo yung kabisado yung 10 Commandments? Let me ask you a question, mga minamahal. Meron po bang kautusan sa 10 Commandments si Jesus na sinuway? Meron po bang kautusan sa 10 Commandments si Jesus na sinuway? Alam niyo kung bakit? Sabi niya kasi, whosoever breaketh one of these least commandments and teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. And whosoever shall do and teach others, the same shall be called the great in the kingdom of heaven. Think not that I am come to destroy the law and the prophets. I am not come to destroy, but to what? To fulfill. Now, atin pong isa-isahin sa 10 Commandments, mga kapatid. Kung si Christ po ba ay meron siyang sinuway? Number 1, thou shalt have no other gods before me. Sino po ang God ni Jesus? It's the Father. Anong sabi niya? And your God and my God. Tumatayo si Christ, not as God on earth at that time, but our representative. Nagkatawang tao yung berbo. At ang berbo ay tumahan sa atin. Tama po ba? Tama po ba? So, tayo bilang tao, tinuturuan niya tayo that God, the Father, is the God. Dahil binihisa niya yung kanyang divinity ng ano po? Ng humanity. So, tinuro ba niyang God si Allah? Tinuro ba niyang God si Buddha? Tinuro niya bang God si Lucifer? Anong sabi niya kay Lucifer? Umalis ka sa harapan ko, Lucifer. Tama?
Anong sabi niya? It is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. Sinawan niya si Lucifer. Dahil sabi ni Lucifer, all of these things I will give unto you. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? It is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. So walang winorship na ibang God si Jesus maliban saan? Sa Father. Am I right? Siya ba ay guilty sa pag-break sa first commandment? No. How about second commandment? Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or in the earth beneath, or anything that is in the water under the earth. For I am the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the son, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandment. Nagutos ba si Jesus na maggawa tayo ng graven image? Like the Catholics, na mag-build ng larawan ni Maria, larawan ni San Pedro? No. So si Jesus ay hindi guilty or breaking the second commandment. Tama? How about the third commandment? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for God will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ginamit ba ni Jesus ang pangalan ng Father sa walang kabuluhan? Question, mga minamahal kapatid. Sa Bible, anong ibig sabihin ng pangalan ng Ama? O pangalan? Sa Bible, what does it mean kapag sinabing name? It means character. Tama po ba? It means what? So, kung ating babaguhin yung name ng karakter, ano pa ibig sabihin nun? Huwag mong gagamitin ang karakter ng Diyos saan? Sa walang kabuluhan. Tama po ba? Tama po ba? Alam niyo po ba may mga batang pasaway? Ginagamit yung pangalan ng kanilang ina o ama. Halimbawa, punta tindahan. Sabi po kasi ni mama, pautang daw po ng ganito. Di ba? Kayo yung pangalan ng ginagamit. Sa nanay, sa tatay. Tama po ba? Or ginagamit yung karakter ng Diyos. Sabi kasi ng Diyos, ganito, gagawin natin ito. Halimbawa, sabi kasi ng Diyos, sabi ng mga Pariseo, sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos. Yung taong nakita sa pangalo niya, kinakailangan batuhin. Sabi ng Diyos, sabi ni Moses, babatuhin ito. Ikaw, Jesus, anong sabihin mo? Di ba? Nakita niyo yung sa Bible? Pinagkontra yung dalawa. Sabi ni Moses, yung nagkasala sa pangalo niya, sino ba nabigyan ng utos kay Moses? Si Christ din. Because si Christ yung tumatayo na nakipag-usap kay Moses. Not the Father. It is Christ. Sabi ni Moses, kapag nagkasala ng pangalo niya, kailangan batuhin. Ikaw, Jesus, anong sabihin mo? Anong sabi ng Panginoon? Batuhin? Anong sabi ng Panginoon? Whosoever of you have no sin, cast the first stone. Ano nangyari sa mga tao? Then sabi ni Jesus, woman, where are thine accusers? Sabi ng woman, none, sir. Wala na sila. Ano sabi ni Jesus? Neither do I condemn thee. Hindi rin kita hahatulan. Go and sin no more. Pinakilala ba niya ang totoong karakter ng Father? Yes. So kung ang Father ang nasa panahon na yon kay Maria Magdalena, anong sabihin ng Father? Patayin siya o paalisin siya? Go and sin no more. So hindi ginamit ni Jesus yung name, yung character ng Father to commit sin. That's why Jesus is perfect. Tama po. Tama po ba? How about the fourth commandment? Remember the Sabbath to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is what? Is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, nor thy son, nor thy daughters, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and the seventh day He worshipped. Ama? Therefore, God blessed the seventh day and hallowed it. Nagkasala bang Panginoon sa keeping ng fourth commandment? Pero ano yung accuse sa kanya ng mga Pharisees? Jesus break the Sabbath. Tama? Nagpagaling siya sa araw ng Sabbath.
Anong question ni Jesus, mga kapatid? What is better to do on the Sabbath? To kill or to do good on the Sabbath? To do good on the Sabbath, tama? It is lawful to do good on the Sabbath. Yan ang sabi ni Jesus. So, hindi binrake ni Christ ang Sabbath by doing good. Tama, kapatid? Anong nasa isip ng mga Pariseo araw ng Sabbath? Papasok si Christ sa sinagoga. Merong may sakit sa harapan. Nakaganon sila, Babantayan natin si Christ. Kapag ka pinagaling niya yan, sumbong natin sa Pariseo, sa batas. Kasi nagpagaling sa mata natin, in the eyes, in the mouth of two witnesses, then what? All things shall be established. So dumating si Christ. Yung puso ng mga Pariseo, anong puso nila? Masama, mabuti? Masama, tama. Inaabangan nila si Christ, kung anong sasabihin niya, kung anong gagawin niya, at kapag ginawa niya yon, susumbong ko sa civil, tama? Para batuhin si Christ. Tama po ba? Nung pumasok si Christ, ano nasa puso niya? To do good or to do evil? Ano nasa puso niya? Pagpunta ko simbahan, hanapin ko yung merong stroke, hanapin ko yung kailangan hilutin, hanapin ko yung may sakit, hanapin ko yung nalulungkot, papasayahin ko, hanapin ko yung ulila, hanapin ko yung walang pera, hanapin ko yung mga tao, tutulungan ko sila. Ganun ang mindset ni Christ. Ang mindset ng mga Pariseo, hahanapin ko yung kaaway ko, hindi ko tatabihan. Hahanapin ko yung malikot, hahanapin ko yung... Yun ang hahanapin nila. Hahanapin ko yung lumalabag sa araw ng Sabat. Babantayan ko yung speaker. Hahanapin ko yung kamalian niya. Yun ang mindset ng mga Pariseo. Pero ang mindset ni Christ, sabi niya, what is better on the Sabbath? To do good or to do evil? Then ginawa ng Panginoon, nilapitan niya yung may sakit. Anong sabi niya? Iunat mo. Gusto mo bang gumaling? Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat yung kamay. Nagumaling po ba? Lumabas na yung Pariseo ngayon. Sumbungan na sila. Anong sabi ng Panginoon? What is better to do on the Sabbath? To do good or evil? Because the evil is in the mind. You see, mga kapatid, nagkasala ba si Christ sa araw ng Sabbath? How about the fifth commandment? Honor thy father and thy mother, that the days may belong upon the earth which the Lord thy God giveth thee. Nagkasala ba siya sa hindi pag-honor sa kanyang mga magulang? Alam niyo mga kapatid yung word na kurban sa Bible? Kurban? Yung word na kurban sa Bible ay dishonoring the parents. Paano ba na-apply yung kurban sa Bible? Yung kurban, mga minamahal, ito yung ginagamit nilang anong tawag doon? Palusot para hindi tumulong sa mga magulang. Yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, meron silang natawag na covenant. Halimbawa, ako, meron akong bahay. Yung bahay na yon, sabihin ko sa church, yung bahay ko na yan, dedicated yan. Halimbawa, matanda na ako, dedicated yan sa worship. Donation yan para sa church. Kapag namatay na ako, yung church, pwede nyo nang gamitin yan, sa inyo na yan, pagpatay na ako. That's kurban. Ngayon nakita niya halimbawa yung kanyang magulang naghihirap. Siyempre, humiwalay na sa magulang, tama. Iba na yung bahay. Nakita niyo yung kanyang magulang naghihirap. Wala nang makain, namatay yung tatay niya. Nakita niya, hindi ko pwedeng patirahin sa bahay o kaya ibigay yung bahay sa magulang ko kasi dedicated na yan sa church. Yun yung kurban. Na-donate ko na ito sa church Hindi ko na pwedeng paggamit sa nanay ko. Nay, sana naunawaan mo naman yun, no? Kasi itong sasakyan ko, donation to sa church, hindi mo pwedeng gamitin. Itong bahay ko, donated to sa church, hindi mo pwedeng gamitin. Yung pera ko, sa church to pang-abuloy ko to, hindi mo pwedeng gamitin. Pinagkaitan yung magulang ng tulong sa reason na donation sa church. Ang tawag doon, kurban. Yun po ay hindi pag-honor sa ating mga magulang. Okay, mga kapatid? Siya ba ay guilty doon? Hindi si Christ guilty doon. Even sa kanyang kamatayan, ang isip ni Jesus ay nasa kanyang ina. Tama? Anong sabi niya kay Juan? Juan, tingnan mo ang iyong ina. Maria, tingnan mo ang iyong anak. Sa cross, ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina kay Juan na kanyang minamahal na alagad. Ibig sabihin nun, alagaan mo si mama.
pagkamatay ko. Kay Maria naman, Maria, isipin mo na lang na ako si Juan. Kasi nagpapaalam na siya. Kasi mga kapatid, hindi niya kinaligtaan ang kanyang responsibilidad saan? Sa kanyang magulang. He make his mother honorable. Tama po ba? How about the sixth commandment? Huwag kang papatay. Si Christ ba may pinatay? Si Christ po ba ay may pinatay? Huwag kang magnanakaw. Si Christ ba may ninakaw? Huwag kang mangalunya. Ano pala muna? Huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Si Christ po ba yung nangalunya? Siya ba yung nagnakaw? Siya ba yung nag-imbot? Siya ba yung nagsinungaling? Anong sabi ng Biblia? Walang nasumpong ang kasinungalingan sa kanya mga bibig. Okay mga kapatid, let me ask you honestly and answer me from the heart, mga minamahal. Okay po? Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. Tatanungin ko po kayo, tatay, sa likod. Tanungin ko po kayo. Sagutin niyo po ako honestly, okay po? Yun bang Father ay perfect? Yun bang Son ay perfect? Yun bang law ay perfect? Yun bang 144,000 ay perfect? Lahat perfect, tama? Ano ang base ng kanilang perfection? It's the law, tama? Ibig sabihin, they all obey the law, tama? Ang 144,000 po ba ay nag-obey sa law? Si Christ po ba ay nag-obey sa law? Ang Father po ba ay nag-obey sa law? Let me ask you, honestly from the heart, guilty ba ang Father breaking the first commandment? Guilty ba ang Father breaking the second commandment? Guilty ba ang Father breaking the third commandment? Ano po ang third commandment? Take the name of the Lord thy God in vain. Tama? Guilty ba ang Father breaking the fourth commandment? So, hayaan natin yung pang Father naman yun eh. So, ating puntahan sa tao. Guilty ba ang Father sa hindi pag-honor sa mga magulang? Wala siyang magulang, tama. Pero ino-honor ba niya tayo ng mga magulang? Ino-honor ba tayo ng Father? Guilty ba ang Father sa pagpatay? Meron bang pinatay ang Father? Tay, sa likod. Meron bang pinatay ang Father? Tatay Terry, meron na ba pinatay ang Diyos? Meron na bang pinatay ang Diyos? Meron na bang pinatay ang Diyos? Ang Diyos ba'y pumapatay? Yung panahon niya Moses. Sagutin niyo muna po, oo, hindi. Pumapatay ba ang Diyos? Pumapatay ba ang 144,000? Tayo ngayon, kung tayo member nun, pumapatay ba tayo? Anong sabi ng law? Huwag kang papatay. Si Christ ba'y merong pinatay? Sa talang buhay ni Christ, meron ba siyang pinatay? Meron po ba? Ang ama ba ay merong pinatay? Sagutin niyo mga kapatid, from the heart. Bakit mahalaga ang question na yon? Kasi kung ang Father ay perfect, at siya'y merong sinuway na isang law, perfect ba siya? Hindi. So, ibig sabihin, hindi siya perfect. Kung hindi siya perfect at siya'y kalarawan ng anak, ang anak ay hindi perfect. Kung ang anak ay hindi perfect, ang law ay hindi perfect. Kung ang law ay hindi perfect, tayo ay hindi dapat magkaroon ng perfection. Kung tayo ay hinahanapan ng perfection, dapat sila ay perfect. Tama po ba? Kung hahanapan nila ako ng perfection at sila hindi perfect, napaka-imposible na tayo maging perfect. Tama po ba? Am I right? So napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa ating Ama. Tamang pagkakilala sa anak. Tama po ba? Tamang pagkakilala sa kautusan. Kasi kung mali yung ating pagkakilala sa kanila, mali yung pag-ibig na ating natanggap sa kanila. Tama po ba? Maraming umiibig sa Diyos, not because God is the God of love, but because they fear God. Tama po ba? Ang ama ba ay meron ninakawan? Ninakawan ba tayo ng ama? Siya ba ay nangalunya sa ating mga asawa?
Alam mo, sinasabi pa nagkakasal, ano? Sabi ng pastor sa nagkakasal sa babae, ibigay mo muna ang sarili mo sa Diyos bago sa iyong asawa. So, sino ang unang asawa ng babae? So, ibig sabihin, makikisiping muna ang Diyos sa iyong asawa bago ka asawahin? Hindi na ibig sabihin ng but what? To give the heart to God first. Kailangan natin mauna mga kapatid, yung 3 kinds of love. How many kinds of love, mga minamahal? Ano po yung 3 kinds of love? Yung pag-ibig sa asawa, anong klaseng love yun, Sister May? The eros love, tama? The erotic love. Yung pag-ibig sa pamilya, anong tawag doon? The filial love. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, anong tawag doon? Okay, let me ask you mga kapatid, anong klaseng love ang ibinigay ng Diyos sa atin? Anong klaseng love ang ni-require ng Diyos sa atin? Anong klaseng love ang ni-require ng Diyos sa atin na ipakita sa ating kapatid? Ano po klaseng love? Okay. Anong love yung tatawag na brotherly love? So, nasaan yung Philadelphia love? Erotic, filial, agape? No. It's filial. Filial, Philadelphia. Filial, Philadelphia. Philadelphia is brotherly love. Ulitin ko yung tanong mga kapatid. Anong klaseng love yung binigay ng Diyos sa atin? Anong klaseng love yung kayang ibigay ng tao sa Diyos? Oh, ang binigay ng Diyos sa atin ay agape love, tama? That's God's love to man. What kind of love ang kayang ibigay ng tao sa Diyos? It's filial love. But ang question is filial love a perfect love? Ang brotherly love po ba ay perfect love? Ha? No. So, bakit hindi natin kayang bigyan ng perfect love ang God? Samantalang nabigay siya sa atin ng perfect love. Because hindi natin totoong kilala ang Father. Marami sa mga nagpapanggap na reformers, they accuse God. Alam niyo po ba yun? They accuse God of killing the antediluvian world. They accuse God of killing sa panahon ni Moses. They accuse God of killing the Sodom and Gomorrah. They accuse God as a killer. Do you accuse God as a killer? So, is God guilty of breaking the 6th commandment? Thou shalt not kill. Talk to me, heart to heart, mga kapatid. Ang Diyos sa buhay pumapatay. So, kung ang Diyos ay hindi pumapatay, sino pumatay sa kanila? Who control the angels? Who give commandments to angels? Okay mga kapatid, bigyan ko kayo ng tanong ha. Sa second coming po ba, bubuhay ng Diyos lahat ng patay? Sa second coming po ba, bubuhay ng Diyos lahat ng mga patay? Sa second coming po ba, lahat ng patay, masama at mabuti, bubuhayin ba niya? Hindi. Kasi merong first resurrection, merong second resurrection. Ang first resurrection, sabi ng Biblia, mga banal lang ang mabubuhay. Merong special resurrection, yung mga nagpako sa Kanya, para ipakita yung Kanyang second coming. Pero hindi kasama yun sa first resurrection. Ang tawag doon ay special resurrection. Now, kailan bubuhay niyo mga masama? Ha? Third coming. Bubuhayin yung mga masama. Okay po? Okay. Let me ask you a question, mga kapatid. Yun po bang mga namatay sa panahon ng baha, bubuhayin pa ng Panginoon sa third coming? Hindi na. Yung bang mga namatay doon kay Noah, bubuhayin pa ng Panginoon o hindi na? Yung bang mga namatay doon sa Sodom and Gomorrah, bubuhayin pa ng Panginoon? Hindi na. Saan ang sulat na bubuhayin? Alam mo, sabi ng Panginoon,
Sabi ng Panginoon sa mga hindi tumanggap sa Kanya, kung tatayo sa panahon na ito ngayon, yung mga taga Ninive, di ba? Kung tatayo sa panahon natin ngayon, yung mga Sodoma at Gomorrah, they will witness against you. So meaning mga minamahal, in the time of judgment, tatayo pa rin yung mga tao sa panahon ni Noah. Tama? Kapag ang Diyos ang execute ng judgment, mga minamahal na kapatid, that's final. So kung ang Diyos ang pumatay sa mga nangyari noon, that's final executive judgment, bakit bibigyan pa sila ng another executive judgment? So ilan yung judgment na binigay sa kanila? So hindi na yung second death. Tama? Because that's double execution ng sentence. You see mga minamahal? Okay mga kapatid? So ang point ko po dito mga minamahal, gusto kong i-build po sa inyo is the God's love for us. Ang nakapagtaka ay, binigay sa atin ng Diyos yung agape love. Bakit Philadelphian love lang ang kaya ating ibigay? The reason is, kasi hindi natin kilala ang Ama. Dahil sabi ng Panginoon, by beholding the glory of God, we become what? Change from glory to glory. Same na glory ang magmamanifest sa atin, glory ng Son, glory ng Law, glory ng Father. Tama kapatid? The glory of the holy angels. Mga kapatid, nasundan niyo po ba ako? The glory of the what? Of the holy angels. Same na glory. Question mga minamahal. Yun bang karakter ng Father sa kanang Son parehas lang? Yun bang karakter ng Father sa kanang Son parehas lang? Yun bang karakter ng Father, Son sa mga holy angels parehas lang din? The character? Yes. Because they beheld the glory, they what? Change. Yun ba mga holy angels, mga kapatid? Yun ba mga holy angels, nanay? Sinless or sinner? Yun ba mga holy angels, tatay? Sinless or sinner? Sinless. Yun bang Father ay sinless? Si Christ ay sinless. Yung mga holy angels ay sinless. So same sila ng character. Tama po ba? Now answer to me mga kapatid. Bakit ang kayang ibigay natin sa Diyos ay Philadelphian love lang? Kapag ating binigay sa Diyos ay Philadelphian love lang, hindi yun ang perfection na hiningi ng Panginoon sa atin. Sabi sa Matthew chapter 5, you have heard it hath been said. Sabi ni Jesus, narinig niyo ba sinabi na una, love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your what? Enemy. That you may become what? The children of your Father which art in heaven. For your Father maketh the sun to rise both to evil and to the good. He sendeth rain both to the just and to unjust. If you love them that love you, what reward have ye? Kung iniibig mo yung umiibig sa iyo, anong gantimpala sa iyo? Di ba ganito na ginagawa ng mga hintil? Kung binabati mo yung kapatid mo lamang, what's that? Brotherly love. If you salute your brethren only, if you kiss your brethren only, kung iniibig mo yung kapatid mo lamang, what you do among others? Anong kahigitan mo sa iba? Do not even the publican do the same? But I say unto you, be therefore perfect, even as your Father, which is in heaven, is perfect. Ito yung mga minamahal na kapatid. Alam niyo ba bakit nag-aaway ang mga reformers? Because they believe brotherly love. Kapag hindi niya na brother, hindi niya nakabati. Tama? Kapag ibang minister na hindi niya nakabati. Kapag ibang church na hindi niya nakabati. Tama? Because they believe brotherly love. Hindi yun ang perfect love. Hindi na requirement ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa atin, let brotherly love what? Continue. Ibig sabihin, hindi yun ang end. Tama kapatid? Si Pedro ay gumawa ng hagdan. Alam niyo po ba yan? Yung Peter's ladder? Samahan niyo ko mga kapatid. The Peter's ladder. Ang sabi mga kapatid ito, let brotherly love, what mga minamahal? Continue. Na mga minamahal, sabihin niyo sa akin, ano po ang nasa last
step ng hagdan. Sundan po ninyo ako, 2 Peter chapter 1. Sabi niyo mga kapatid sa atin, 2 Peter chapter 1, pinakita ni Peter na tawag na the Peter's ladder. What mga minamahal? Sabi sa verse number 5, and beside this, dahil dito, sa pagdaradag sa inyo ng buong sikap, ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ano po yung first step? Faith. Tama? Tama kapatid? Ano yung first step? Faith. Next? Virtue. Virtue next? Knowledge. Knowledge next? Temperance. Temperance next? Patience. Patience next? Godliness. Godliness next? Brotherly love. Tama? Sa Greek word niyan, that's Philadelphia. Yun na ba yung ending ng ladder? Yun na ba yung ending ng ladder, nanay? Ano po yung ending ng ladder? Yung last. And unto you add to your brotherly kindness, what? Charity. Let brotherly love, what? Continue. Ang problema sa reformers, mga kapatid, they stop sa brotherly love. Tama po ba? Anong ang brotherly love? Hate thine enemy and love thy neighbor. Yun ang brotherly love. Sabi ng Panginoon, kung iniibig mo lamang yung umiibig sa iyo, anong gantimpala mo? Kung babatiin mo lamang ang iyong kapatid, anong kahigatan mo sa iba? Ganon din ang ginagawa ng mga hintil. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Kasi mga minamahal, alam niyo ba kung gaano mga kapatid katindi ang pag-ibig na ito? Ang sabi sa atin ng Bible, mga minamahal, kung ako'y makapagsalita ng wika ng mga anghel at ng mga tao at walang charity, para akong isang batingaw na umaalingongaw. Kahit alam ko pa ang propesiya ang 6,000 years, though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and of knowledge, though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Yung kaaway mo yung kapwa mo reformer? Meron kang sama ng loob kasi ayaw kayong tanggapin sa church? Isa mga kapatid, though I give my body to be burned, though I bestow all my goods to feed the poor, gaano ka mang ka-charitable, mamigay ng pera, mag-scholars, etc., magkaroon ng free cleansing, but without charity, it profiteth me nothing. So what is charity? Charity suffereth long. Charity is kind. Charity vaunteth not itself. It is not hindi siya nagmamataas. That not behave itself unseemly. Seek it not her own. Hindi yung hinahanap, ako na lang lagi, lugi ako, marami akong gastusin, puro na lang ako. Hindi ganon. Seek it not her own. It is not easily provoked. Hindi siya madaling magalit. Thinketh no evil. Hindi siya nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Kumusta tayo mga kapatid? Meron ba tayong charity? Nag-iisip pa tayo ng masama sa kapwa natin? Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Question mga minamahal, ang reason nila bakit daw pumapatay ang Diyos, kasi nasagad na siya. Totoo ba yon? Kapag nasagad na ang Diyos, mananakit na siya, papatay na siya? Paano ma-apply yung endure it all things? He-endure. Meron pa ako mga kapatid isang libro, ito po ay Desire of Ages. Sa Desire of Ages, mga kapatid, sa chapter entitled, It is Finished. Saan po yung sinigaw ni Jesus? Saan mga kapatid? Sa cross, tama? It is what? It is finished. Ito po yung love ni Jesus, mga minamahal. Sabi dito, God could have destroyed Satan and his sympathizers as easily as one can cast a pebble to the earth. Gano'ng kadaling patayin ng Diyos si Satan? If ever merong isang kriminal, at yung kriminal na yun ay merong utak, halimbawa, yung mga scams yung sa Manila, yung mga namamalimos, sila ba sindikato?
Meron ba silang head? So, meron silang mga bata, sila utusan, mamalimos ka. Pag hindi ka binigyan, nakawan mo. Pag ninakaw at lumaban, patayin mo. Diba? Yun ang sabi ng mga sindikato. Now, yung bata, nagnakaw. Namalimos, di binigyan. Ninakaw. Nung lumaban, pinatay. Ano kasalanan ng bata? Pagpatay, tama? Pag ninakaw, tama? Nahuli yung bata na pumatay sa nagnakaw. Nahuli yung mastermind na nag-utos. Sino sa kanila mas malaking kabayaran? Yung mastermind, tama? Imagine ito mga minamahal. Sino ang mastermind ng sin sa mundong ito? Si Satan. Si Chigaray ay binitay na. Yung mga kriminal ay pinagpapatay na. Bakit si Satan buhay pa? Hindi ba dapat kung ang Diyos ay pumapatay, una niyang napapatayin yung ulo? Tama po ba? It is because God is love. Endureth forever. But not, meaning ng forever, ay walang limit. Okay mga kapatid? Pupunta natin pag-aaral na yan someday. Sabi dito, God could have destroyed Satan and his sympathizers as easily as one can cast a pebble to the earth. But he did not do this. Ginawa ba niya? Hindi. Why? Rebellion was not to be overcome by force. Hindi kaya bang pataobin ng sundalo ang NPA sa gera? No. Hindi mo kailangan sila kuhain by force. Ligawan mo silang bumalik saan? Sa gobyerno. Tama kapatid? Tama po ba? Kaya bang persahin ang SDA ng big church na bumalik yung mga reformers sa church by force? No. Ipakita ng big church yung repentance at babalik yung yung mga reformers. Tama po ba? The government of God, rebellion was not be overcome by force. Never gagamit ang God ng force. Pag gumamit siya ng force, is that love? May asawa ka, tatay, hiniwalayan ka, pilitin mo siya, tatalian lang kita, sa bahay ka lang, hindi mo ako hiwalayan. So andun nga siya, pero yung pag-ibig niya sa ibo, mahal ka ba niya? If you love somebody, what? Give him liberty. Hayaan mo siya mag-stay kung mahal ka niya, tama? Kapag pinilit mo siya, nilak mo yung kwarto sapagkat ayaw mo siyang umalis, hindi yun pagmamahal. Nandun lang siya by force. Hindi pipilitin ng Diyos si Satan na tumira sa langit. Alam niyo ba na hindi pinatalsik ng Diyos sa langit si Satan? Hindi niya tunulak, hindi niya pinalis. Si Satan ay kusang umalis. So God cannot overcome rebellion by what? By force. Sabi dito, compelling power is found only under Satan's government. Yung pamimilit, saan lang pumatagpuan? So mga kapatid, bakit tayo magbibigay ng love sa Diyos? Ito yung motivation. Ito yung motivation. May mga ibang churches at tagapagturo, sabihin niya, pag hindi ka nagtapat sa Diyos, sunugin ka sa impyerno. What's that? A threat? So, masimba siya, ma-dress reform siya, ma-vegetarian siya, ma-Sabbath keeping siya, because what? Of fear. Is that perfect? So, paano pag nawala na yung fear na yon? Namatay na yung pastor. Namatay na yung tatay, nanay. Yun na nanakot sa kanya, pagsimba niya. Namatay na sila. Wala na siyang kinakatakutan. Masimba pa siya, hindi na. Matapat pa siya, hindi na. Yun ang problema. That's why maraming mga anak ng pastor wala sa church. Because compelled by fear. The other side naman is what? Motivated by reward. Sige na, magsimba kasi meron tayong pupuntahan langit. Ginto yung kalsada. May kanya-kanyang bahay. Wala hanggang buhay. Mahamasyal ka sa mga daigdig. Walang hanggang kasiyahan. What's that? Motivated by reward. Paano kung... Imagine, Nanay Sara, imagine. Sabihin ng Diyos, walang impyerno, walang langit. Masimba ka pa rin? Natapat ka pa rin? Maraming tao na. Wala lang palang impyerno eh. Wala lang palang langit eh. Anong reason? Because yun yung reason nila ng kanilang pagsamba. Ang sabi ng Panginoon, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him.
that made heaven. Ginagawa nilang reason, yung hour of judgment, ang reason ng pagsamba sa Diyos. Isa mga kapatid, merong right explanation sa bagay na yon. Sabi ito mga minamahal, compelling power is found only. Pag sinabing only, singular, nanay? Only, singular, tama? Found only under Satan's government. The Lord's principle are not on disorder. His authority rests upon goodness, mercy, and love. And the presentation of these principles is the means to be used. God's government is moral and truth, and love are to be the prevailing power. Ang government ng Panginoon ay government of love. You see mga kapatid, anong government ng Panginoon? Pinakita niya yung agape love sa atin. Alam niyo yung agape love mga minamahal? It's love your enemy. Hindi tayo kaaway ng Diyos. Inaaway natin ang Diyos. Tama kapatid? Alam niyo sa lalaki saka sa babae, sa mag-asawa, sino ang mahilig mag-sorry? Lalaki, babae? Honestly. Sino ang madaling mag-sorry? Lalaki, babae? Sino ang nahihirapan mag-sorry? You see mga minamahal, bakit babae nahihirapan mag-sorry? Yung parang, kapag ang lalaki nagkasala, automatic, sorry mahal. Pag ang babae nagkasala, sabihin ng lalaki, sorry mahal. Tama, ganun pa rin ba? Lalaki pa nag-sorry? That's why ginamit ng Panginoon as illustration yung pag-aasawa. Si Christ ang husband, tayo ang church. Kahit tayo nagkasala, si Christ pa nananligaw sa atin. Tama kapatid? Tama po ba? Tama po ba? When we were yet sinners, sabi ni Paul, Christ died for us. Nung tayo ay sinners, are we enemy of God? Yes, we become enemy of God. Anong sabi doon? Ye adulterer and adulteresses. Anong problema ng church? Nag-adultery, tama? Anong problema ng bayan ng Diyos? Imbis na mag-worship sa Diyos, kayo nag-worship. Sinong finalaw sa Eden? God or Satan? Satan. Whosoever loved the world become what? Enemy of God. So si Adam saka si Eve ay naging kaaway ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Naging kaaway ba ng Diyos si Adam saka si Eve? Bakit? Kailan sila kumampi? Sa Diyos, sabi ng Diyos, huwag kang kakain. Sabi ni Satan, kakain ka. Sino ang kanila pinakinggan? Si Satan. At kung sino ang ating pinapakinggan, doon tayo nagkakaroon ng faith. Tama? Because by hearing comes faith. So, nasaan ngayong side ng controversy ang tao? Sa side ng Diyos, sa side ni Satan? Sa side ni Satan. Dahil sabi ni Satan, ang lahat ng bagay na ito ay naibigay na sa akin. Sino nagbigay kay Satan ng buong sanlibutan? Si Adam at si Eve. Sila yung ating king. Tama? As human? Sila yung ating king and queen. So, sinurrender nila yung government kanino? Kay Satan. Kaya sabi ni Satan, Jesus, ibibigay ko sa iyo to. Sambahin mo lang ako. Kasi naibigay na sa akin to. Anong sabi ni Jesus? It is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. So, ang una naging kasalanan ng sangkatauhan ay what? Adultery. So, sa pag-aasawa, kahit pa adulterous na tayo, kahit pa tayo ay harlot na, still, God show His love to us. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. And whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Final question mga kapatid. Final question. Ang Father ba'y mapagbigay? Ang Father ba'y mapagbigay? Binigay ba niya sa atin yung Son? Anong purpose ng pagbigay ng Father sa atin ng Son? A, to kill the Son. B, to believe the Son. A or B? It's B. Whosoever believeth in Him. Meaning mga minamahal, ang Son ay may kinakailangan i-share sa iyo and you need to believe. Tama?
Tama po ba? May ilang tumanggap sa Son? May 12. The 12 disciples. Tama? Merong 12 na nag-believe sa Son. Tama kapatid? They love the Son. But one of them betrayed the Son of God. Tama po ba mga kapatid? Pinagkanulo ba ni Judas? Ang Panginoon? So ang sabi ng Ama, listen to the Son. Makinig lang kayo sa Son. Hindi sinabi, kill the Son. Alam niyo ba kung bakit pinagkanulo ni Judas ang Son? Dahil hindi lang po siya nakinig. Tumigil na siya sa pakikinig sa Son. So kapag tayo tumigil na ng pakikinig sa Son, there is a chance, a big chance, to betray the Son. Tama po mga kapatid? Kapag tayo tumigil na ng pakikinig sa anak, malaki yung pagkakataon na atin pong tatredo rin ng anak. Ano lang sabi ng Father? Believe. Anong ginawa ng mga tao? For God so loved the world, He gave His only Son. Anong ginawa ng mga tao? They killed the Son. Sino pumatay sa Son? The Father or the sinners? Sino pumatay sa Son? The Father or the sinners? It's the sinners. Si Satan, yung spirit ng Satan, ang nagtulak sa mga sinners. But the sinners kill the Son. It's our sins kill the Son. Tama mga kapatid? Alam niyo ba ang work dapat na ginawa lang nila? To believe the Son. To behold the Son. Anong sabi ni John nung nakita niya si Jesus sa baptism? Behold, the Lamb of God which taketh away the what? The sins of the world. Ano lang pinapagawa? Ano sabi niya? Kill the Lamb of God or behold the Lamb of God? Ano pagkakaiba ng killing and beholding? Kasi mga kapatid, napakalaki ng pagkakaiba. Bakit sinabi ni John na behold lang? Alam niyo ba yung mga tao nag-sacrifice sa sanctuary? Anong ginagawa nila sa lamb bago ihain? Di ba chinecheck? Kung bulag, tama? Kung pilay, kung may kuto, tama? Ano dapat yung lamb? Perfect, tama? Sabi doon, behold the Lamb of God. Behold lang, not to kill. Behold the Lamb of God. Meaning, by beholding, we become changed. Tingnan natin yung perfection ng Son. Then we become changed. Ano ganyan mga tao? Ayaw kong tingnan yung perfection ng Son. Kill it. And then accuse the Son of many crimes. Kasi mga minamahal kapatid, that's God's love for us. That's agape love. Kahit kaaway niya tayo, still binigyan niya yung Son. Sabi sa atin sa Son, behold mo lang yung Son. Tingnan mo lang yung Son. Masdan mo lang yung Son. Kopyahin mo yung Son. Ang ginawa ng tao, they killed the Son. Kapareha sa law. Ang sabi ng Panginoon sa atin, look at the law. Behold the law. Ano ginawa ng mga tao ngayon? They destroy the law. The reason why hindi ng tao maabot yung perfection, because instead to behold the law, instead to behold the Son, they what? They destroy the Son, they destroy the law. Finally, mga minamahal na kapatid, sabi ni Jesus, nag-iwan siya ng example sa atin. Tama ba? Tama ba? Sabi sa 1 Peter, He leave us an example that we may follow His steps. Ano po yung example na ginawa ni Christ sa lupa? Do He destroy the law? Or do He keep the law? He kept the law. Kinep ba niya yun because meron siyang takot sa Father or because He loved the Father? He loved the Father. Inibig niya Ama, hindi dahil takot siya sa Ama, because ang Ama ay kanyang larawan. Tama kapatid? Siya ang larawan ng Ama. Hopefully mga minamahal kapatid, meron po tayong unawaan sa ating mensahe sa umagang ito. I believe, sinend ako ng Panginoon sa oras na ito, in this very hour, to correct our understanding about God's love. To correct our understanding about His character and the law. Napakahalaga po nun. Because if we behold the wrong God,
Wrong picture ang mabuo sa atin. Tama pa ba? If we behold the wrong character of God, then ma-fail tayong i-manifest ang perfect character ng Son. Still, ang requirement ng Father sa atin is to be perfect. Dahil doon, kinakailangan ma-correct yung ating understanding. Kinote kanina ni Sister yung sa Peter, sabi doon, and the morning star arise in your hearts. Ang pag-aaral ng prophecy is to manifest to us the character of God. Hindi para maging judgmental. Hindi para maging mag-condemn ng iba. Tandaan niyo mga minamahal, is agape love ang karakter na hiningi ng Panginoon sa atin. Not brotherly love. Don't stop in brotherly love. But continue. Let brotherly love continue. Until when? Ano yung finally? Then sabi niya, for we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, nakopya na ba si Christ? Man na, man? I put away all childish things. For now I see through the glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even also as I am known. Now abideth this, faith, hope, and charity. But the greatest of these three are what? Is charity. That's the love of God. At hindi natin kayang i-manifest yung love to God kung hindi natin kayang i-love yung ating enemy. Tama kapatid? Let's love your enemy. Let us pray. Let's pray. Father in heaven, maraming salamat po sa mga oras na ito na tinuruan po ninyo kami. Sinaway po ninyo kami. Alam po namin na hindi itong katapusan, pero ito po ay simula ng amin pong pag-search sa inyo pong totoong karakter. Nakita po ninyo, nahihirapan kaming i-perfect ang karakter na hinihingi ninyo sapagkat mali ang picture na amin po nakita at naituro sa amin. Tulungan po nawa ninyo kami, ang mga tagapagturo, ang mga nangunguna, na magkaroon po ng totoong picture ng inyong pag-ibig. Hindi po namin kayo accuse kagaya ni Satan na accuser of the brethren, kundi kami po ay maging truth seeker. Isik po namin ang inyong glory, hindi yung aming sariling glory. At ibalik namin sa inyo ang inyong sariling glory. To give glory to God. Father, maraming salamat po sa spirit and sa fire of love na pinadama niyo sa amin sa oras na ito. Ang bawat isa po nawa ay na-bless, simula sa pinakabata hanggang sa pinakatanda. At ang mensaheng ito ay magkaroon po ng kapangyarihan sa aming buhay, na minsan papag-aralang muli ang karakter ninyo upang ito po ay mag-manifest sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.